Hataw Balita ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Malakas ang bugso ng ulan dito po sa Bataan. Oras natin sa buong kapuluan, alas 5:11 ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rentoy. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-29 sa buwan ng Hulyo, taong 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa radyo. La Verdad, 1350, ang UNTV Radio. At syempre, makakasama rin natin ngayong umaga ang ating global correspondent na si Marie Peñaranda mula naman sa Austin, Texas, USA para ihatid ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Marie, magandang umaga sa iyo. Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Wala umanong gulo na naitala ang National Capital Region Police Office o NCRPO sa naging pagdaraos ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon. Ayon kay NCRPO Director Police Major General Anthony Aberin, payapang natapos ang aktibidad at wala ring naitalang krimen sa paligid ng Batasan Complex at Commonwealth Avenue. Mula sa kabuuan, 23,000 security forces na i-deploy, halos 16,000 ang nagmula naman sa NCRPO. Ayon pa sa ulat, nasa 4,000 anti-government rallyists ang nagtipon sa bahagi ng St. Peter Church. Kinabibilangan ito ng mga grupong bayan at sanlakas. Sinabi din ni General Aberin na nakatulong ang manakanakang pagulan upang hindi dumagsa ang mga rallyista. Nagagalak ko pong balita na naging generally peaceful po yung State of the Nation Address po ng ating Presidente. Ang ibig pong sabihin nito ay wala po tayong reported crime incident or wala po tayong naging confrontation po doon sa mga kababayan po nating nagpapahiwatig or of course, nagrarally po doon sa kalsada. Hataw Balita ngayon. Ikinatuwa ni Senator Bam Aquino na magiging prioridad ng Marcos administration ang edukasyon sa natitirang 3 taon nito sa termino. Sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address kahapon, inilatag nito ang mga issue at solusyon kaugnay ng edukasyon sa Pilipinas. Isa na nabanggit nitong plano ang pagtatayo ng nasa 40,000 na mga classroom bago matapos ang kanyang termino, connectivity sa mga eskwelahan at benepisyo sa mga guro. Natutuwa kami na gagawing priority ang education for the next 3 years at bilang chairperson ng Committee on Education sa Senado, sisiguraduhin natin na yung mga reformang ito masasagawa at babantayan natin yung mga pangakong ito, no? Samantala, pagkatapos ng SONA kahapon, nag-post naman si Akbayan Party List Representative Attorney Chel Docno na nagsabing tama na gawing pangunahing polisiya ang edukasyon. Hataw Balita ngayon. Nakakatindig, balahibo para kay Transportation Secretary Vince Dizon ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address kaugnay ng mga proyekto para sa transportasyon. Ayon sa kalihim, maganda ang layunin ng Pangulo na maibsan ang hirap ng mga commuter sa kanilang pagsakay sa araw-araw. Ilan sa mga proyektong target na magawa ng Department of Transportation ang pilot tests ng Cebu Bus Rapid Transit sa Setyembre. Gayun din ang pagpapatakbo ng mga natitirang Dalian train sa susunod na taon at ang pagbabalik ng mga Love Bus na libre ang pamasahe kung saan plano ito isagawa sa buong bansa. Nakakapanindig balahibo talaga itong SONA ng ating Pangulo. No? Napakatapang at doon mo talaga makikita yung puso ng Pangulo. No? Hataw Balita ngayon.
Bubusisiing mabuti ng Senado ang panukalang 2026 budget dahil sa mga palpak na flood control projects ayon kay Senator Riza Hontiveros. Kaugnay ito ng mga issue ukol sa flood control projects na kahit nasa 1/3 anya ng pondo ng Department of Public Works and Highways ay inilalaan para rito ay matinding pagbaha pa rin ang nararanasan ng mga Pilipino. Itong nagdaang mga bagyo, malaking bahagi ng bansa ang lumubog sa baha. Sa ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kahapon, sinabi nitong pananagutin ang mga nasa likod ng umano'y katiwalian sa mga palpak na flood control projects. Wala rin namang nagpipigil na sa Senado magkaroon din ng investigasyon sa pamamagitan ng isang resolution o sigurado ko pagdating ng budget debates ngayong taon, uungkatin talaga namin yan. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Hataw Balita ngayon. Tila papunta na naman sa Duterte ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na review sa mga flood control projects na nabanggit niya sa kanyang State of the Nation address. Ito ang pinahayag ni former presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Sa kanyang ibinahaging pahayag, sinabi nito na kailangan may managot, postahan, Duterte. Sa talumpati ni PBB sa SONA na magsasagawa ang pamahalaan ng review sa mga flood control projects at pananagutin ang umano'y sangkot sa katiwalian. Hataw Balita ngayon. Tinutukan ng mga empleyado ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB ang ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kahapon. Pinangunahan ito ni MTRCB Chairperson at CEO Lala Soto. Hataw Balita ngayon. Sinabi ni Senator Ping Lacson na pinaka-paboritong quote na narinig niya kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanya ika-4 na State of the Nation address ang "Mahiya naman kayo." Kaugnay ito ng panawagan ng Pangulo sa mga tiwali na nagpapahirap sa mga Pilipino, lalo na ang nagdaang bagyo na nagdulot ng sakuna at pagbaha. Hataw Balita ngayon. Isusulong ng Mayorya na maging bukas sa publiko ang bicameral conference kaugnay ng pagpapasa ng taunang budget ng gobyerno ayon kay mamamayan Liberal Party List Representative Leila de Lima. Most corrupt budget ang 2025 national budget para kay Congresswoman Leila de Lima dahil sa mga kontrobersiyang nakapaloob dito. Kaya ayon sa mambabatas, isusulong nila na maging transparent ang Bicameral Conference Committee para sa taunang budget ng gobyerno. Sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kahapon, binanggit nito na hindi niya aaprubahan ang panukalang pondo na hindi kasang-ayon ng National Expenditure Program. In fact, we are planning to really file a resolution. Some of us already in the opposition. Meron ako nakitang umikot na draft na resolution about that. Yung open BICAM, dapat may transparency. Tsaka rin i-report detalyado. Ano yung mga binago doon sa BICAM level. For the 2026 national budget, I will return any proposed general appropriations bill that is not fully aligned with the National Expenditure Program. Hataw Balita ngayon. Ilang kongresista ang pinili maging independent House members. Ibig sabihin, tumanggi sila bumoto sa House Speakership at hindi rin sila kabilang sa minority bloc ng Kamara. Kabilang narito si Davao City Representative Paolo Polong Duterte, Omar Duterte at Isidro Ungab. Gayon din, si Puwersa ng Pilipinong Pandagat o PPP Party List Representative Harold Duterte
Ang grupo nila ay iba sa grupo naman ni Navotas City Representative Toby Tiangco, Bacolod City Representative Albi Benitez at Cebu City Representative Duke Frasco na hindi rin sumusuporta sa liderato ni Congressman Romualdez. Gayman nananatili silang mga kaalyado ng PBBM administration. Kami lang nag-uusap. Mahirap kasi pag iba yung iba yung direction nila eh. Kami still in support of the president. We still believe and will go all out for his administration. So baka iba yung kanilang direction. We will still exhaust all means and measures to push the legislative agenda. Nandun pa rin kami, di ba? We will not be an opposition, I said. Ako, it's independent, but then in support of the president. Independent, para at least independente kami makapag-gawa ng stand namin. Samantala, si House Speaker Martin Romualdez pa rin ang muling nahalal bilang Speaker of the House. With humility in my heart and a deep sense of duty, I rise today to accept the renewed trust you have given me to serve once again as your Speaker of the House of Representatives. This indeed is an honor that I embrace with full awareness of the responsibility it entails, not only to this esteemed institution, but most importantly, to the Filipino people we have all sworn to serve. Hataw Balita ngayon. Hindi naman umano ikinadismaya ni Senator Risa Hontiveros ang pagsama ni Senator Kiko Pangilinan sa mayorya ng Senado. Nauna nang sinabi ng senadora, bubuo siya ng independent bloc pero nabago ang desisyon na ito kahapon kung saan sumama siya sa minority ng Senado. Ayon sa senadora, asahan ng publiko na ang minority ay magiging fiscalizer, magsasagawa ng check and balance at tagabantay ng rules at tradisyon sa Senado. Sa Senator Tito Soto ang naging minority floor leader. Hindi ako nadismaya dahil nakita nyo rin naman, naging bahagi ako, hindi man ng inaasahan ko noon na independent bloc, naging bahagi ako ng isang mas malaki pang minority. Hataw Balita ngayon. Nakukulangan ang Akbayan Party sa ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa Akbayan, puro checklist lamang ang sinabi ng Pangulo pero kulang na kulang sa tunay na pangangailangan ng mamamayan. Bagamat welcome ang malakas na posisyon nito laban sa katiwalian sa flood control projects, sa malabong serbisyo ng tubig at sa pangangailangan ng mas transparent at responsive na budget. Pero sa kabila ng lahat, malinaw na kinulang at walang narinig nila sa dagdag sahod para sa mga manggagawa, pagbalik ng Pilipinas sa ICC, paniningil ng pananagutan sa mga Duterte, matibay na posisyon sa West Philippine Sea at konkretong aksyon laban sa lumalalang krisis ng isugal. Po, yung una po ay yung 200 wage hike, inabangan din po namin. Hindi rin po naibanggit yung lumalalang isugal, no? Ito pong, at yung, syempre po, yung mga kampanya din po namin sa Akbayan Youth na yung sa lumalala nga pong educational crisis, yung pagsasabatas po ng allowance is essential. Sobrang lala po noong online isugal bill, no? Lalo na po na ang main target nila ay kaming mga kabataan, ang daming mga ads sa at mga billboards, maging sa mga ads po sa social media. Kaya po grabe na yung epekto nito hindi lang sa kasalukuyan na estado po ng mga kabataan kundi sa seguridad din at kinabukasan po ng mga kabataan natin. Para naman sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Marie Peñaranda mula sa Austin, Texas, USA. Marie, magandang umaga sa iyo. Yes, Annie, magandang umaga at sa ating mga kasambahay. Nagbigay babala ang China sa Canada hinggil sa Taiwan sa pamamagitan ng paglalagay ng full-page advertisement sa isang pahayagan ng Canada. Sa naturang ads, muling iginiit ng China na bahagi nito ang Taiwan.
Ito ang humahataw na balita ni Noel Poliarco. Naglabas ang embahada ng China sa Canada ng sunod-sunod na agresibong anunsyo sa The Hill Times na idinedeklarang ang Taiwan bilang di maipagkakailang bahagi ng China. Ang unang anunsyo ay nailathala noong July 2. Sinabing ang reunification ay hindi maiiwasan at nangakong gagamit ng lahat ng kailangang hakbang laban sa pagsasarili ng Taiwan. Para kay Taiwanese Ambassador to Canada na si Harris Cheng, ito'y isa na namang uri ng pananakot. Ipinunto rin ni Cheng na kung ang One China Principle ay tunay na tanggap na ng buong mundo, hindi na kailangang gumasta ng malaki ng China para i-promote ito sa mga pahayagan. Para sa kanya, ito'y patunay na mismong ang China ay nagdududa sa sarili nitong narrative. Ayon sa mga opisyal at eksperto sa Canada, bahagi ito ng mas malawak na estratehiya ng China ang paggamit ng pambibighani at pananakot upang imaniobra ang polisiya ng Ottawa tungkol sa Taiwan. Habang patuloy ang pagtaas ng tensyon at mga cyber attack laban sa Taiwan, nagbabala ang mga observer na dapat manindigan ng Canada laban sa pananakot at panghihimasok ng China. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon. Ipinagpatuloy naman ng top officials ng United States at China ang pag-uusap nito hinggil sa nalalapit na pagpapatupad ng mataas na taripa ng US sa August 12. Ito ang humahataw na balita ni Oraline Quijano. Bago sumapit ang August 12, kailangan magkaroon na ng kasunduan ang United States at China. Kung hindi ay ibabalik ang mataas na taripa na igagawad ng US sa China na maaaring makaapekto sa mga negosyo sa buong mundo. Dahil dito, muling nagpulong ang matataas na opisyal ng dalawang bansa sa Stockholm, Sweden upang ituloy ang pag-uusap at wakasan na ang trade war sa pagitan ng dalawang malaking ekonomiya sa mundo. Nais sana ng US na bumili pa ang China ng mga American products, buksan ang ekonomiya nito at bawasan ang pagdepende sa exports. Samantalang ang China naman, hinihimok ang US na bawasan nito ang tax export restrictions nito. Nagkaroon na ng kaunting pagkakasundo ang dalawang panig at layunin ng kanilang pagpupulong na mapanatiling kalmado at humantong sa posibilidad na magkaharap sina President Donald Trump at President Xi Jinping. Ngunit bunsod ng ilang political issues gaya ng human rights at usapin sa Taiwan, tila mahihirapang mapagharap ang dalawang leader. Oraline Quijano, humahataw sa balita ngayon. Inanunsyo ng Israel na magsasagawa ito ng araw-araw na humanitarian pause sa ilang bahagi ng Gaza. Ito'y kasunod ng dumaraming panawagan mula sa international community bunsod ng lumalalang krisis sa kagutuman na nararanasan ngayon sa Gaza. Ito ang humahataw na balita ni Erica Luzong. Magsasagawa ang Israel ng panandaliang pagtigil sa paglaban araw-araw sa ilang bahagi ng Gaza upang magbigay daan sa humanitarian aid gaya ng mga pagkain at tubig. Ito'y kasunod ng nararanasang matinding kagutuman sa Gaza kung saan napupuno ang mga ospital ng mga batang kulang sa nutrisyon. Sa nakalipas na mga buwan, kaunti lamang ang nakapapasok na tulong sa lugar. Bago ang digmaan, nasa 500 hanggang 600 trucks ang nakakapasok sa Gaza sa araw-araw, ngunit sa ngayon ay nasa mga 70 na lang na hindi sapat para makasurvive ang mga mamamayan doon. Mas tumindi pa dahil sa mahigit 1,000 individual na ang napapatay dahil sa pagnanais nilang makakuha ng makakain sa food distribution site. Kasama ngayon sa plano ng Israel ang pagbaba ng mga supply mula sa ere, pagbubukas ng water systems at pahintulutan ang pagpasok ng mga UN trucks. Ayon sa mga aid groups, isa itong munting simula pero makatutulong na rin sa mga tao. Mas kailangan nila ng pangmatagalang tigil putukan, mas maraming pagkain at tulong medikal. Erica Luzong, humahataw sa balita ngayon.
Isang panukalang batas ang naisisulong ng House of Representatives sa Australia na may layuning gawing krimen ang paggamit ng artificial intelligence o AI tools sa paglikha ng child abuse sexual material. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Bagamat illegal na ang pag-share o paggamit ng child abuse content sa Australia, wala pang specific na batas laban sa paggamit o pamamahagi ng artificial intelligence o AI application na ginawa upang lumikha ng child sexual abuse material. Kaya naman nais isulong ngayon ng isang independent lawmaker ng Australia na si Kate Chaney na gawing krimen ang paggamit, pamamahagi o pagtulong sa pagpapalaganap ng AI tools sa paggawa ng naturang material. This is a bill to make it an offence to download child sexual abuse material generators. Now, right now, it's possible to access and download these sickening technologies from websites, app stores and the dark web. The bill focuses on this particular type of artificial intelligence tool that's designed for this purpose of creating unlimited, on-demand material depicting the sexual abuse or exploitation of children, often tailored to specific preferences. Sa nasabing panukalang batas, nais nitong papanagutin ang sinumang kokolekta o mamamahagi ng data na magtuturo sa paggamit ng nasabing tools. Posibleng makulong ng hanggang 15 taon ang mga mapapatunayang lumabag dito. Maaari namang gamitin ng law enforcement at authorized agencies ang naturang AI tools para lang sa mga investigasyon. Hiling ni Chaney na gawing prioridad ng kasalukuyang pamahalaan ang nasabing panukala upang protektahan ang mga bata mula sa panganib na dulot ng makabagong teknolohiya. I urge the government to consider this amendment with urgency to protect Australian children from harm. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Magkahalong protesta at positibong opinyon ang inihayag ng mga kababayan nating Filipino-Americans sa naging State of the Nation address ni President Ferdinand Marcos Jr. kahapon. Ito ang humahataw na balita ni Sunny Cos. Sinabayan ng kilos protesta ng ilang mga kababayan sa New York City ang State of the Nation address ni President Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa kilosang Mayo 1 at iba pang mga migrant advocate groups, sa lungsod hindi nararamdaman ng mga ordinaryong manggagawa sa Pilipinas ang sinasabing pagbabago at sa halip ay lalo pa umanong naghihirap ang mga ito sa ilalim ng pamahalaan ni Pangulong Marcos. Nandito ang mga manggagawa at sa lahat ng panig ng mundo nagtitipon para ilahad ang tunay na kalagayan ng Pilipinas. Sa nagdaang taon, tumindi ang krisis na nararanasan ng huring manggagawa. Dumaustos ang tunay na halaga ng sahod. Ayon pa sa mga relihista na nagkilos protesta sa harap ng konsulado ng Pilipinas sa New York, walang malasakit si Marcos Jr. sa kalagayan ng mga undocumented Filipinos sa Amerika na maaaring maapektuhan sa planong mass deportation ni US President Donald Trump. Sa kabila naman ng kritisismo ng protesters sa pamamahala ni Marcos, nakitaan naman ito ng positibo ng isang PhilAm sa San Gabriel, California. Natuwa ako sa campaign to support small businesses as it leads to more jobs. One thing I learned then here sa ibang bansa is that lumalago sila because they support each other's businesses. Boosting local production of meat and also agri-products leads to lower prices. Sana lang talaga mahuli and maaksyonan yung mga traders manipulating prices. Let's stop fully relying on our government for Philippines' betterment. Let's do our part as well as its citizens. Sa pag-grow or pagbagsak ng Pinas, parte tayo dun eh. So let's do our part as its citizens, kahit gaano kaganda and gaano karami yung mga projects ng ating government. Kung all we do is watch, wait for them to fail, and then criticize, nothing will change.
Samantala si Jazz mula naman sa Los Angeles ay nagpahayag ng pangamba sa patuloy na pagbaha sa Pilipinas. Ayon sa kanya, tila kulang sa konkretong plano ang pamahalaan para tugunan ang krisis sa klima. I think the SONA aimed to project optimism in a reset in governance, but it fell short on addressing urgent everyday challenges. Lalo na yung paulit-ulit na pagbaha na nakaka-paralyze sa buong bansa tuwing tagulan. And kahit nabanggit na yung economic growth and infrastructure, halos walang sinabi tungkol sa sustainable and long-term solutions para sa baha na nakaka-apekto sa sa kabuhayan at buhay ng mga kababayan nating Pinoy. And in my personal opinion, a truly responsive government must prioritize climate resilience and disaster preparedness, not just in words, but in concrete immediate action that protects the most vulnerable. Iba't iba man ang pananaw ng mga kababayan natin dito sa Amerika patungkol sa pamamalakad ni Marcos Jr. sa pamahalaan, iisa naman ang kanilang adhikain, ang mapabuti ang kalagayan ng bansa para sa mga mahal nila sa buhay. Sanigos humahataw sa balita ngayon. Samantala, natuwa ang ilan sa ating mga kababayan sa Czech Republic sa pagpapasalamat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa aniyay kagitingan ng mga overseas Filipino workers. Subalit mas naisa na nilang marinig ang mga konkretong aksyon ng pamahalaan upang mapahalagahan o mapangalagaan ang kanilang mga kapakanan. Ito ang humahataw na balita ni James Hilario. Pinasalamatan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kababayan nating nakikipagsapalaran sa ibang bansa sa kanyang 4th State of the Nation Address. Nagpapasalamat tayo sa ating mga magigiting ng OFW dahil sa kanila na ipamalas ang angking galing, kabutihan at puso ng Pilipino sa lahat ng sulok ng daigdig. Ikinatuwa ito ng ilang kababayan natin sa Czech Republic. Siyempre, tulad ng sinabi ng ating presidente, bilang Pilipino, proud Pilipino tayo dahil ang mga manggagawa sa iba't ibang panig ng mundo ay nakikilala yung way ng pagkatrabaho nila, kaya mas madami silang kinukuha ang Pilipino. Tulad po dito sa Czech Republic, marami pong Pilipino ngayon na nagtatrabaho dito dahil yun nga sa way ng pagkatrabaho nila, unlike sa ibang mga manggagawang nagtatrabaho galing sa ibang bansa. Ngunit mailan na mas hinihintay sana nilang marinig ang mga konkretong aksyon ng pamahalaan upang mapangalagaan ang kanilang mga kapakanan. Sa aking palagay, hindi pa sapat yung ganitong pahayag kung walang kaakibat na konkretong aksyon. Tulad ng maayos na proteksyon para sa mga karapatang paggawa, tulong sa mga OFW na nasa krisis, tulad sa mga bansang nasa gitna ng gera ngayon. Tapos pagpapadali ng mga serbisyo mula sa mga embahada o konsulado. At sana magkaroon ng programa para sa mga OFW kapag nagbabalik bayan. Ito yung masasabi ko para sa SONA ngayon ng ating Pangulong Ferdinand Marcos. Sa kasalukuyan, nasa mahigit 11,000 na ang bilang ng mga OFW na nagtatrabaho dito sa Czech Republic. Aminado silang naging maganda ang bunga ng naging kasunduan ng Pilipinas at Czech Republic dahil maraming trabaho at oportunidad ang nagbukas sa ating mga kababayang nais makapagtrabaho dito. James Hilario, humahataw sa balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula po rito sa Austin, Texas, USA. Ako, si Marie Peñaranda. Magandang umaga. Annie? Maraming salamat, Marie Peñaranda. Inabangan ng mga residente ng Baguio ang talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa kanila, satisfied sila sa performance ng Pangulo, bagamat may ilan siyang mga pangako sa nakaraang SONA na hindi nagawa.
Si Grace Doctolero, humahataw. Sa edad na 69 anyos, marami nang dinaramdam sa katawan si Mang Isidro Buena Obra, isang senior citizen mula sa Baguio City. 2 taon nang nakalipas nang siya'y ma-stroke at ngayon naman ay may iniindang diabetes. Dahil dito marami siyang iniinom na maintenance na gamot, isang malaking gastusin lalo't hindi na siya makapaghanap buhay. Umaasa na lamang siya sa kanyang maliit na pension kada buwan upang matustusan ang kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Napakahirap pagka may maintenance ang isang senior citizen. Kasi wala tayong masyadong inaasahan kundi yung ating maliit na pension o kung meron ka mga kamag-anak o anak na tutulong sa'yo. Otherwise, napakalaking gastos. Sa gamot pa lang gumagastos na si Mang Isidro ng 5,000 piso kada buwan. Kaya't nang mapanood niya ang State of the Nation address ng Pangulo kung saan binanggit ang planong libreng gamutan sa mga DOH hospitals, nabuhayan siya ng loob. Aniya, malaking tulong ito para sa mga kagaya niyang matatanda at may karamdaman. Well, magandang panukala yung binanggit niyang yan tungkol sa health. Especially sa mga elderly, no? Na wala kaming babayaran. Well, of course, makikita niyo ng mga elderly, karamihan sa amin, wala namang trabaho. Umaasa lamang sa mga kamag-anak, anak nila, o kaya kung may pension man, sa konting pension na tatanggap nila. So magandang panukala yan. Sana maging panghabang buhay na matatanggap ng mga, especially mga senior citizen. Samantala habang namamasada naman ay nakinig sa SONA si Marvin Lazarte, isang taxi driver. Bagamat hindi niya narinig ang ilan sa mga inaabangan niyang issue, mataas pa rin ang grado niya sa naging ulat ng Pangulo, isang 8 sa 10. Sa akin, maganda para sa akin. Sa rate ko sa kanya, 8 to 10 na sa 8. 1 to 10, 8 ang re-rate ko sa kanya. Kasi maganda naman yung naging kampanya niya bilang isang Pangulo. Tapos nagawa niya naman nasolusyonan niya yung mga ibang pangako niya. Sana, yung mga binanggit niya simula nung umupo siya bilang presidente, sana matapos niya sa 6 na taon na panunungkulan niya, lahat ng pinangako niya, sana matupad niya. Areglado na ang lahat sa ospital pa lang. Wala nang kailangan pang puntahan o lapitan pa. Ito po, itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente dahil bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH ospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Pinili naman ng ilang mga Davaoenyo na huwag nang makinig sa SONA ng Pangulo. May panawagan din sila sa isinagawa nilang kilos protesta. Si Gladys Tuabi, humahataw. Hindi nagkaroon ng interes ang ilang Davaoenyo. Napakinggan ang SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil hindi sila kontento sa naging performance nito sa nakalipas na 3 taon. Bagaman may ilang nakinig sa pagsisimula ng talumpati ng Pangulo, hindi na nila ito tinapos dahil inaasahan nilang kapos sa laman ang kanyang SONA. Samantala, hindi lingid sa mga Davaoenyo ang programa ng kasalukuyang administrasyon na naglalayong gawing 20 pesos ang kada kilo ng bigas. Nais din nilang maramdaman ang programang ito sa lungsod ng Davao dahil sila rin ay mga mamimili at may mga pamilyang pinapakain. Kulang. Dissatisfied ko sa iyang performance. Kung makita nimo nagkataas ang crime rate, dili lang siyudad sa Davao, sa tibok Pilipinas, nagkataas. So mga adik,
nibalik. Ang gipangita po nako ang giingon nga 20 kilos nga bugas kay isa ko nga kumakaon og bugas. Wa jud ko katilaw na sukad nga 20 ang kilo. Samantala, habang nagbibigay ng talumpati si Pangulong Marcos, patuloy din ang kilos protesta ng mga Duterte supporters. Sama-sama nilang isinisigaw ang panawagang pababain sa pwesto si PBBM at pauwiin na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa bansa. Gladys Tuabi, humahataw sa balita ngayon. Nasa mahigit 500 pamilya sa bayan ng Uson. Ang apektado naman ang nangyari inkwentro sa pagitan ng New People's Army at 2nd Infantry Battalion Philippine Army nitong araw ng Linggo. Bunsod nito na mahagi ng tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 5 sa mga biktima ng kaguluhan. Si Jerry Galish humahataw. Sa taya ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, umabot sa mahigit 500 pamilya ang apektado ng nangyaring sagupaan ng 2nd Infantry Battalion ng Philippine Army at New People's Army araw ng Linggo sa Barangay San Mateo, Uson, Masbate. Pansamantalang nanunuluyan ng mga residente sa isang eskwelahan na nagsilbing evacuation center. Kahapon na mahagi ng nasa 566 na family food packs ang DSWD Field Office 5 sa mga apektado ng kaguluhan. Sa pakikipag-ugnayan sa 2nd IB, lokal na pamahal ng Uson at barangay official ng San Mateo, nagsagawa din ang DSWD ng psychological first aid sessions sa mga kababaihan at mga bata. Naglaan din ang ahensya ng technical assistance sa LGU sa camp coordination at camp management upang masiguro na ang evacuation site ay organisadong mapapamahalaan at sa makataong pamamaraan ayon sa national standard. Patuloy naman ang gagawing monitoring ng DSWD sa sitwasyon sa bayan ng Uson at handang maglaan pa ng karagdagang suporta sa pakikipag-ugnayan sa lokal na otoridad at security forces. Jerry Galicia, humahataw sa balita ngayon. Nasawi ang isa sa mga pasahero habang 17 ang sugatan matapos mabagsakan ng malaking sanga ng punong kahoy. Ito po ay naganap sa Legazpi City. Isang public utility van o PUB ang involved. Alamin natin ang detalye dito sa humahataw na balita ni Ryan Salatandol. Bandang alas 9:57 ng umaga kahapon nang bumagsak ang isang malaking puno sa kalsada ng Barangay Padang, Legazpi City. Nagkataon din namang dumaan ang isang public utility van o PUV, lula ng higit sa 15 pasahero. Sa bilis ng pangyayari, hindi na nagawa pang umiwas ng van sa bumagsak na puno, kung kaya't nabagsakan ito kasama ng mga pasahero. Dahil sa direct impact, nasawi sa insidente ang isa sa mga pasahero habang sugatan naman ang isa sa kanila. Ayon sa mga otoridad, tuyo na ang mga ugat ng puno kaya napabagsak ito ng malakas na hangin. Samantala, nagdulot naman ang mahigit 2 oras sa trapiko sa lugar ang insidente. Kinailangan munang magsagawa ng clearing operations ang Department of Public Works and Highways o DPWH dahil sa insidente. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon. Isinailalim na sa state of calamity ang San Fernando City, La Union dahil sa matinding pinsalang idinulot ng pinagsamang habagat at bagyong naranasan sa lungsod. Si Marisol Montaño, humahataw. Sa bisa ng City Resolution No. 25397, opisyal nang isinailalim ang buong lungsod ng San Fernando, La Union sa state of calamity dahil sa matinding pinsalang dulot ng bagyong Emo.
Matapos apurbahan ng sangguniang panglungsod ang resolusyon, alinsunod sa naunang rekomendasyon ni Mayor Hermenegildo A. Gilberto na siya ring chairman ng City Disaster Risk Reduction and Management Council o CDRRMC. Batay sa mga paunang ulat at mabilis ang pagsusuri ng pinsala na isinagawa ng City DRRM Office, katuwang ang mga ahensya at mga barangay. 12 barangay, 821 displaced families o katumbas sa 2,840 individual ang apektado ng sama ng panahon. Malaki rin umano ang naging pinsala sa mga lupang sakahan, pasilidad ng pamahalaan at mga pribadong estruktura, pagkaantala ng mga pangunahing serbisyo gaya ng kuryente, tubig at transportasyon. Layunin ng deklarasyong ito na pabilisin ang paglalabas ng calamity funds, ipatupad ang price freeze sa mga pangunahing bilihin at magbigay ng legal na batayan para sa mga emergency procurement, pagpapaabot ng tulong at mga programang pangrehabilitasyon. Samantala, nasa 10% pa lang sa syudad ng San Fernando ang mayroong supply ng kuryente. Marisol Montaño, humahataw sa balita ngayon. Nagpatupad ng 60 araw o hanggang September 22 na price freeze ang Department of Trade and Industry sa Negros Occidental. Ito ay kasunod sa pagsasailalim sa probinsya sa state of calamity dahil sa epekto ng bagyong Krising at outbreak ng red strip soft-scale insect na umaatake sa taniman ng tubo. Ang mga business establishments ay bawal magtaas ng sobra-sobra sa mga produktong ginagamit sa pang-araw-araw na basic necessities. Tulad na lamang ng mga canned goods, gatas, kape, sabon, tinapay, instant noodles at bottled water. Samantala, ang Department of Agriculture naman ang magmamonitor sa presyo ng mga bigas, isda, gulay, karne, prutas at root crops. Ang mga lalabag dito ay maaaring makulong ng mahigit 1 taon o pagbabayarin ng 5,000 hanggang 1,000,000 piso. Hataw Balita ngayon! Mga kasangbahay, kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts, mapapanood nyo rin po dito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang ibang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na! Subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Kawikaan 14:12. May daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-29 sa buwan ng Hulyo 2025. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Annie Rentoy sa ngalan ni amigo Sherwin Colombo. At dito sa Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.